I'm so sorry, Lisa. Hindi ko sinasadyang buntisin yung babae. Lasing ako nung gabing iyon at ngayon, gusto ng mga magulang ko at ng mga magulang nung babae na panindigan ko ang ginawa ko. Ikakasal na kami, kaya patawad dahil hindi ko na magagawa pang tuparin ang ipinangako kong magsasama tayo hanggang sa wakas. Hindi ko po pwedeng suwayin ang gusto ng aking mga magulang. Hindi ko rin kayang gawing kabit ka, at mas lalong hindi ko kakayaning masaktan ka ng panghabang buhay. Kaya tinatapos ko na ang lahat sa atin. I'm so sorry, sinserong anya ng lalaki habang nagpagulong sa harapan ni Lisa. Sa kanyang isip, akala niya ay isang masamang biro lamang ang mensahe ng kanyang kasintahan na nagpasya ng makipaghiwalay. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan niya, kasabay ng pagtitig sa mga mata ng lalaking humihingi ng kapatawaran. Pagod na pagod siya mula sa maghapong pagtatrabaho bilang waitress sa isang bar. At ngayon, ito pa ang isasalubong sa kanya ng taong minamahal. Tila lalo pang bumigat ang kanyang katawan sa mga salitang binitiwan ito, na parang punyal na tumagos sa kanyang puso. Hindi pa siya nakarating sa kanyang bahay nang pigilan siya nito sa daan, para lamang ipahayag ang mga salitang tila nagbabalot sa kanya ng sakit. Maglupasay man ako rito, huwag mo lamang akong iwan, ay bail wala rin ba? Alam mong hindi ako selfish na tao. Kahit na sobrang bigat at sakit sa dibdib, ipapaubaya na kita sa kanya. Hindi kita malilimutan, Paul. Hiling ko ang kaligayahan sa inyo. Maging mabuting haligi ka sa pamilyang bubuin nyo. Sinikap niyang patatagin ang sarili, humugot ng hangin, upang pigilan ang nagbabadya niyang mga luha. Ayaw niyang magmukhang kawawa, kaya kahit na labis na siyang nasasaktan, sinikap niyang ipakita na okay siya at malugod na tinatanggap ang lahat. I'm sorry. Hanggang dito na lang talaga tayo, Lisa. Goodbye. Iyon lang at yumuko na ito, tumalikod at tuluyan ng lumayo. Mahal niya si Lisa, ngunit mas mahal niya ang pera at ang mamanahin mula sa kanyang ama. Kahit na napakalungkot na iwanan ang dalaga, ginawa niya ito dahil sa tingin niya, hindi siya makakapagbigay ng magandang buhay sa kanya. Sa pag-alis ng sasakyan ni Paul, doon lamang nagsilabasan ang mga luha ni Lisa. Napakasakit dahil 3 taon niyang minahal ng lubos ang lalaki. Nagsumpaan silang kapag nakapag-ipon ng sapat na pera, magpapakasal sila at bubuo ng masayang pamilya. Subalit, hindi niya masisisi si Paul, hindi niya na kayang ibigay ang mga pangangailangan nito bilang isang lalaki. Nais niya kasing isuko ang sarili sa oras na sila'y nanumpa sa harap ng Diyos na magsasama hanggang sa wakas. Ngunit kahit na ganoon, napakasakit pa rin. Ni hindi niya lubusang maisip na sa ganito lamang sila magtatapos. Napakarami nilang pangarap, ngunit tila hindi na ito kailanman matutupad. Ilang linggo pa lamang ang nakakalipas mula nang mawala ang kanyang mahal na ina, at ngayon, ang nobyo niyang tuluyan nang nawala sa kanyang piling. Lahat na lang iniiwan ako, puno ng hinanakit niyang wika, kasabay ng biglaang pagbuhos ng malakas na ulan. Pati ang panahon, nakikisimpat siya sa nararamdaman ko. Tiningala niya ang nagdidilim na kalangitan, ang kanyang mga mata punong-puno ng luha. Diyos ko, bakit naman po ganitong nangyayari sa buhay ko? Lahat ng mahalaga sa akin, nawawala at iniiwan ako. Hinagpis niya, habang sunod-sunod na nagsisipaglaglagan ang kanyang mga luha, sumasabay sa buhos ng ulan na tila nagdadala ng kanyang mga pasakit. Nagpatuloy siya sa ganitong senaryo hanggang sa umabot na ang mga kulog at kidlat, kaya't nagpasya siyang ipagpatuloy ang pag-uwi. Hindi ako mamamatay sa kuryente, bulong niya sa sarili. Asos, friend. Napaano ka't basang sisiw ang itsura mo, alalang tanong ni Rose nang salubungin ang kaibigan. Kanina pa niya ito hinihintay sa bahay dahil may magandang balita siyang ibabahagi tungkol sa kanilang application sa Canada. Iniwan na ako ni Paul, Rose, muling namuo ang luha sa kanyang mga mata. Inalalayan siya ng kaibigan na maupo sa silyang gawa sa kawayan. Ha? Anong ibig mong sabihin na iniwan? Naguguluhan akong tanong, sabi ni Rose, umupo sa tabi niya at hinawakan ang kanyang palad. Iniwan niya na ako para mapanindigan ang mag-ina niya. Ikakasal na rin siya, Rose, tumulo ang kanyang luha habang ipagtinatapat ang sakit sa kaibigan. Gulat na gulat si Rose, hindi niya lubos maisip na magagawa ito ni Paul, lalo't alam niyang mabuti itong tao. Ang sakit, Rose. Ang sakit-sakit sa puso, umiyak siya, ang damdamin ay tila umaapaw. Niyakap siya ni Rose, hinagod-hagod ang kanyang likuran upang aliwin siya. Hindi ko lubos maisip na sa ganito lang pala kami magtatapos, patuloy niyang sabi,
muling inilabas ang bigat ng kanyang dibdib. Tahan na, friend. May mga tao talagang dumarating sa buhay natin para maging aral. Sa bawat kwento, may wakas. Siguro, hindi lang talaga kayo ang para sa isa't isa, kaya hinayaan ni Lord na mangyari ito sa iyo. Tahan na, friend. Iwanan ka man ng lahat, pero hindi ang matalik mong kaibigan. Pang-aalo ni Rose habang hinahaplos ang mahabang buhok nito. Salamat, Rose. Ikaw na lang talaga ang meron ako. Huminga siya ng malalim bago pawiin ang luha. Gusto kong uminom. Pwede mo ba akong samahan? Huling walwal na natin ito, promise. Gusto ko lang talagang kahit papaano maibsan ang sakit, Anya. Ang boses ay puno ng pag-asa. Malugod namang sinang-ayunan ni Rose. Hintayin nilang tumila ang ulan bago sila nagtungo sa bar malapit sa Quezon City, kung saan sila nagtatrabaho bilang waitress. Pagpasok pa lamang nila sa eksklusibong bar, agad silang sinalubong ng amoy ng alak at usok ng sigarilyo. Pinili nilang pumwesto sa isang sulok at gamit ang ipong pera ni Lisa, nag-order siya ng alak na malakas ang tama. Sunod-sunod niyang tinungga ito habang si Rose naman ay tamang shot lang dahil ayaw niyang mahirapan silang makauwi kapag siya'y nalasing. Nang tuluyang tamaan ng alak ay nagaya si Lisa sa dance floor. Sunod lamang si Rose ng sunod sa broke na kaibigan. Sumabay sila sa nakakaindak na musika hanggang sa magsawa at tuluyan na nilang ipinasyang umuwi lalo't 5:00 na ng gabi. Sa bahay na lamang ni Lisa natulog si Rose dahil wala na siyang masasakyan pauwi sa tinutuluyang apartment. Kinaumagahan ay masakit ang ulo ni Lisa nang bumangon habang si Rose naman ay tapos ng maghanda ng kanilang umagahan. Naparami yatang inom ko, friend, sapo niya ang ulo nang magtungo sa kusina. Halika rito, friend at maupo ka. Kape lang ang katapat niyang hangover mo, aniya at ipinaghila pa ng bangko ang kaibigan. Oh, kamusta? Naibsan na ba yung sakit? Tanong nito. Hindi naman yun basta-bastang mawawala, friend, sagot niya at saka siya humigop ng tinitimpla nitong kape. Bakit nga pala naligaw ka rito sa bahay? May kailangan ka ba? Tanong niya dahil sinasadya lang talaga siya ng kaibigan kapag may importante itong sasabihin. Ay oo nga pala. Nakalimutan ko nang sabihin sa'yo na na-approve na yung application natin sa Canada. Magkapatid na senior citizen na mayaman ang alagaan natin, friend at 100,000 ang monthly na sahod. Ma-increase pa raw yun sabi nung agency na nakausap ko nung isang araw. Mamaya nga kukunin na natin ang passport natin tapos larga na tayo, galak nitong pagkukwento sa kanya.